Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Alan, 35 anyos at taga Cebu. Isa akong foreman sa isang construction company. Meron din akong maliit na tindahan sa labas lang ng bahay namin. At paminsan-minsan, sumasideline din ako sa paggawaan ng motor ng kaibigan ko kapag hindi ako abala sa trabaho. Kasama ko nga pala sa buhay ang asawa kong si Cecil. Nangungupahan kami sa isang apartment. Matagal na kaming nagsasama pero wala pa kaming anak. Sa totoo lang, hindi ko alam kung gusto ko bang magkaroon kami ng anak. Ilang beses na akong kinukulit ni Cecil na bumuo na ng pamilya pero hindi ko pa magawang pumayag. Kasi hindi ko alam kung may kakayahan ba akong maging isang mabuting ama. Hindi kasi naging maganda ang naging relasyon ko sa tatay ko. Istrikto siya at mabilis magalit, lalo na nung maagang namatay ang nanay ko. Lumaki ako sa palo, sa hambalos ng sinturon, at ilang beses din akong ikinulong ni tatay sa aparador. Nung nasa kolehiyo na ako, sapak at tadyak na ang natatamo kong parusa. Aminado naman akong matigas ang ulo ko mula pagkabata. Marami akong ginawang kalokohan. Madalas akong napapaaway, naging bulakbol din, mahilig akong mangupit ng pera at magpunta kung saan-saan. Pero karamihan doon, ginawa ko para asarin si tatay. Kumbaga, yun ang ganti ko sa mga ginawa niya sa akin. Madalas kasi siyang wala sa bahay. Wala siyang inatupag kundi magtrabaho. Ang nakatatandang kapatid ko lang na si Ate Gemma ang nag-alaga sa akin. Kaya hindi ko matanggap na ang hilig niya kong pangaralan, samantalang hindi naman niya kami inaalagaang mabuti. Hanggang sa isang araw, nadamay ako sa isang gulong kinasangkutan ng kaibigan ko. May kinalaman sa drugs ang pangyayari kaya nasama ako sa mga nakulong. Humingi agad ako ng tulong kay Ate Gemma. Pero ilang araw ang kinailangan kong hintayin bago dumating ang saklolo. Alan, pare. Pasensya na ha. Pati ikaw nadamay pa dito eh. Iboy naman. Ilang araw ka nang humihingi ng pasensya. Naririndi na ako sa'yo. Siguro hanggang sa makalaya tayo, no? Konsensya kasi ako eh. Buti naman nakukonsensya ka. Hindi ka ba naman kasi isa't kalahating gago? Sabi mo may kukunin ka lang na damit sa bahay ng tropa mo. Tapos droga pala. Ayos ka rin no? Sana di mo na lang ako sinamang hayop ka. Natatakot kasi ako magpunta doon mag-isa. Sana nagpasama ka sa kapwa mo nanunuro. Oo. Huwag ka namang magalit. Huwag kang magalala. Sasabihin ko na wala kang kinalaman dito. Tsaka parating na rin yung tsuhin ko. May kapit yun. Kalabas tayo dito. Bibo, siguraduhin mo lang ha. Dahil wala akong balak na makulong sa isang bagay na hindi ko namang ginawa. Pagtapos nito, tandaan mo, hindi na tayo magkaibigan. Saklap naman nun. Babawi ako sa'yo, pangako. Bawi-bawi, walang bawi-bawi, lintik ka. Alan, tatay mo. Tay, ba't ngayon ka lang? Ilang araw na ako nandito Saan ka nagpunta? Tay, tulungan mo naman ako, tay. Gusto ko na makalabas dito Wala akong kinalaman dito, tay. Si Biboy lang yun. Hindi ako kasama. Tanungin mo pa si Biboy. Uy, Biboy, halika dito. Paliwanag ka sa tatay ko. Magandang araw po, Manong Cesar. Totoo po yung sinabi ni Alan. Wala po siyang... Ayok kang bata ka.
Tay! Manong Cesar! Tiniis ko lahat ng kalokohan mo, pero ito, droga! Droga, Alan! Hindi ko matatanggap to. Ha? Tay, hindi ako nagdodroga. Cesar, wala. Manahimik ka! Huwag mo asahang tutulungan kita, ha? Tay! Ikaw may gawa nito sa sarili mo, ha? Kaya ikaw ang gumawa ng paraan paano ka makakalabas. Mula ngayong araw na to, binibigay ko na sa iyo ang kalayaang patakbuhin ang sarili mong buhay. Tay! Ha? Ginawa ko na ang lahat ng pwede kong gawin para magtino ka. Alan, pagod na ako. Pagod na ako! Tay! Tay, tulungan mo ako. Bahala ka sa buhay mo! Makulong ka kung kinakailangan para magtino ka! Tay! Huwag mo ako iwan. Maniwala ka sa akin, Tay. Wala akong ginagawa masama, Tay. Tay, maniwala ka sa akin. Huwag mo ako iwan dito, Tay. Alan, pasensya na. Ano, manahimik ka nga. Mayo ka nga sa akin. Pag ako tuluyang nakakulong, B-boy, sinasabi ko sa'yo, pagdadasal mong nasa ibang selda ka. Oh, panauulit ha. Ewan ko sa inyo. Sa wakas sa alaya rin. Alan! Alan! Ate, Ang tagal mo naman palabasin. Kanina pa natapos yung mga papeles mo ah. ewan ko. Halika na, uwi na tayo. Ayoko. Anong ayaw mo? Magagabi na oh. Hindi ako uuwi sa atin. Ayoko na umuwi sa bahay na yun. Eng-eng ka ba? At saan ka naman pupunta? Wala ka namang ibang bahay, wala kang pera, wala kang gamit. Lakas ng loob mo ah. Kahit saan. Basta yung malayo sa bahay natin. Kahit na magpagala-gala na lang ako sa kalye, ayos na yun. Kesa sa makita ko naman yung pagmumukha ng magaling mong tatay. Hoy, ba't ka nagsasalita ng ganyan? Wala kang galang kay tatay ah. Hoy, bakit? Alam mo ba kung anong ginawa niya sa akin, ha? Alam mo ba? Oh, iniwan niya ako. Pinabayaan niya ako dito sa kulungan. Huwag ko sabihin hindi mo alam yun, no? Dahil ikaw ang gumawa ng paraan para makalaya ako. Ikaw lang, di ba? Ikaw lang. Ikaw lang. Pero Alan, Si tatay iniwan ako. Pinabayaan niya ako. Nung panahon kailangan ko siya. Hindi siya naniwala sa akin. Nagmakaawa ako pero nagbibingihan siya na parang akala mo hindi niya ako anak. Yun lang yung pagkakataon na humingi ako ng saklolo sa kanya, ate. Yun lang. Kinapitan ko siya pero tumalikod lang siya. Tinalikuran niya ako. masisisi mo ba si tatay? Ano? Sa dami ba naman ng kalokohang ginawa mo? Masisisi mo ba siyang hindi ka paniwalaan? Mabigat tong pinasok mong gulo. Ano pinasok kong gulo? Hindi nga ako. Ewan ko sa inyo. Oo na. Gets naman kita. Pero palagpasin mo na. Pag nakauwi ka na sa bahay, magigets naman ni tatay na hindi ka nagdodroga eh. Bumabarkada nga lang sa nagdodroga. Di pwede ba? Halika na. Umuwi na tayo. Ayoko nga. Doon na lang ako sa kaklase ko uuwi. Pinapalaki mo lang yung problema eh. Ang daling sabihin yan para sa'yo, palibasa, paborito ka. Jesus, nagselos ka pa. Buwi ka na nga, ayaw mo na ako. Sige na. Tutulungan na kita. Sumama ka sa akin. Saan naman? Mas mabuting makitulog ka sa kamag-anak kaysa sa kung kani-kaninong bahay. Pupunta tayo kay Chong Ambo. 2 apo lang niya ang kasama niya. May mapupwestuhan ka doon. Halika na. Rado ka? Oo nga. Halika na. Tony, 19 anyos lang ako noon nang maranasan kong makulong. Nagkataon lang na may barkada akong nahulihan ng droga, kaya pati ako'y nadamay. Napatunayan namang wala akong kinalaman, kaya nakalaya din ako. Pero galit na galit ako noon sa tatay ko. May kakayahan siyang tulungan ako pero hindi niya ginawa. Sa halip, nagbingi-bingihan siya sa mga pakiusap ko. Hindi siya naniwala sa akin kung kailan nagsasabi ako ng totoo. Tinalikuran niya ako nung panahong kailangan ko siya. At sa naging takbo ng usapan namin noon,
malinaw sa akin na itinatakwil na niya ako. Kaya naman hindi na ako umuwi sa bahay namin mula noon. Nagpatulong ako sa ate ko para makalipat sa bahay ng tiyuhin namin. At hindi pa ako nakontento. Gusto kong magpakalayo-layo pa mula sa tatay ko. Sumakay ako ng barko at nagpunta ng Cebu at nakitira sa isang kaibigan. Nagpalipat-lipat ako ng tirahan, depende kung saan may malapit na pwedeng pasukan trabaho. Ako ang bumuhay sa sarili ko, Tony. Naghirap talaga ako. Mapanindigan lang ang desisyong ginawa ko. Lumipas ang maraming taon. Umasenso naman ako kahit papaano at nakapag-asawa. Nakikipagkita naman ako sa ate ko 2 hanggang 3 beses sa isang taon. Pero sa malapit sa pier lang kami nagkikita. Ayoko kasing tumapak sa lugar namin. Hanggang sa isang araw, nakiusap ang ate ko na baka pwede akong umuwi sa amin. Tinamaan kasi ng sakit na cancer si tatay. Kailangan ni Ate Gemma ng tulong habang wala pang nahahanap na pwedeng mag-alaga sa tatay ko. Siyempre hindi ako pumayag nung una. Pero naawa rin ako sa kapatid ko. Dahil nung mga panahon na yun ay ipinagbubuntis niya ang pangalawa niyang anak. Sa isip-isip ko, sige na nga, uuwi ako. Pero para kay Ate Gemma, hindi para kung kanino pa. Alan! Sa wakas, nakauwi ka rin dito sa atin! Ah, tumaba ka. Pero ayos lang, bagay naman sa'yo. Halika, halika! Pasok ka, pasok ka! Oh, lapag mo lang yung gamit mo dyan, ha? Nagugutom ka ba? Nauuhaw? 10:00 pa lang ng umaga pero ipaghahain na kita kung gusto mo. Ano ba? Ate. Ay, meron dyan, kare-kare. Paborito mo yon, di ba? Ate. Saka kalamay. Uy, magaling na ako gumawa ng kakanin. Baka akala mo. Ate, kalma. Ha? Kalma ka lang. Ay, pasensya ka na, ha? Hindi lang ako makapaniwala na nandito ka na nakauwi ka na sa atin. Ate, hindi ako umuwi. Dalaw lang yung tawag dito. Bisita lang ako. Hindi ako nakatira dito. Ganun na rin yun. Ikaw naman. Si tatay. Tsaka, sa totoo lang, ano bang ginagawa ko dito? Hindi ko nga alam kung ano yung eksaktong gusto mong ipagawa sa akin eh. Gaya nga ng sinabi ko, babantayan mo lang naman si tatay para magawa ko na maayos yung mga kailangan kong gawin sa sarili kong pamilya. Tas aalis ka? Maya-mayang konti. Halika, puntahan na natin si tatay. Gemma! Ay, Tay! Si Alan, oh, dumating na. Nakakalakad naman pala eh. Nakakalakad nga. Wala naman akong sinabing bedridden na si tatay, ah. Gaganyan-ganyan lang yan pero masakit ang katawan yan, kaya umayos ka. Tay, si Alan. Magandang araw. Gemma, gawa mo ako ng kahit anong makakain. Tinapay o kung anong meron. Sige, Tay. Doon lang ako sa kwarto ko. Huwag mong kalimutan ng tubig. Pakidalian. Opo, Tay. Sabi ni. Dapat di na lang ako nagpunta dito. Oo, teka lang. Huwag mainit ang ulo. Kita mo yung ginawa? Parang wala nakita. Ano namang gusto mo, magtatalon si tatay? Ano ba naman yung tunguan man lang ako? Ikaw din naman, hindi mo niyakap o kinamayan man lang. Uy, pero bumati naman ako, di ba? Huwag ka na masyadong sensitibo dyan. Eto naman, kakarating mo lang eh. Kailangan nyo lang bigyan ng oras ang isa't isa. Huwag kang atat. 15 taon kang nawala, baka akala mo. Ni ho kay tatay wala kang ginawa. Kaya habaan mo ang pasensya mo. Halika na dun sa kusina. Samahan mo ako maghanda ng pagkain, tsaka ituturo ko na sa'yo yung mga gagawin mo.
Gemma! Gemma! Ay, Diyos ko, ito na po. Gemma! Nasa ka bang bata ka? Gemma! Tay, wala si ate. Tayo lang po yung nandito. Ito na po yung hapunan. Nakain na. Gemma! Gemma, asan ka ba? Nagugutom na ako! Tay, wala na mga paganyan-ganyan. Alam nyo naman kung wala si ate Gemma eh. Huwag na kayo umarte na parang kala nyo hindi nyo ako nakikita. Dahil sa ayaw nyo man o sa gusto, nandito na ako. At ako nakatoka sa inyo hanggang sa makahanap ng kapalit si ate Gemma. Di ka pa rin talaga nagbabago, no? Maalat pa rin yung pag-uugali mo. Kala mo naman ako lang. Bakit ka ba nandito? Ha? Ano bang pakay mo? Wala akong pakay sa inyo. Nandito ako para sa kapatid ko dahil nakiusap siya. Nakiusap? Nakiusap na ano? Mukha naman kasing nahihirapan na siya mag-alaga eh. Diba? Kita nyo naman. Ang laki na ng tiyan. 2 buwan na lang, manganganak na. Hindi niya mapagtuunan ng pansin yung sarili niyang pamilya dahil sa responsibilidad niya sa pamamahay na to. Nakakaawa nga eh. Kaya yun, nagkawang gawa ako. Kawang gawa? Hindi namin kailangan ng kawang gawa mo, Alan. Ang sabi ko, nandito ako para sa kapatid ko. Andito ako para tulungan siya sa kung anong paraang kailangan niya. Nagkataon lang kung kasama kayo dun. Pwede po, sumalis ka na. Hindi ka kailangan dito. Bukas na bukas din, may papupuntahin ako para tulungan ang ate mo kung yun lang ang pinoproblema mo. Kaya umalis ka na. Hindi ka na dapat bumalik dito. Perwisyo ka lang. Hindi ka namin kailangan noon at hindi ka namin kakailanganin hanggang ngayon. Tony, yun ang kauna-unahang beses na tumapak akong muli sa bahay na kinamulatan ko. 15 taon akong nawala. Pero parang walang nagbago. Mabigat pa rin ang loob ko sa pamamahay na yun. At walang ibang dahilan kundi ang tatay ko. Akalain mo yun, parang hindi lumipas ang maraming taon. Kung kausapin niya ako, parang ako pa rin yung dating Alan na 19 anyos at puro sakit ng ulo ang dala. Wala siyang pinagbago. Kaya ganun din ang naging tingin ko sa kanya. Siya pa rin ang walang puso kong ama na itinakwil ako noon. Sa totoo lang, muntik na akong umalis na mismong araw na dumating ako sa bahay. Pero inaalala ko lang si Ate Gemma. Kaya pinilit kong magtiis. Sinubukan kong bantayan si tatay nang hindi siya kinakausap. Sa mga sumunod na araw, sinunod ko lang ang mga bili ni Ate Gemma. Yung oras ng kain ni tatay at pag-inom ng gamot. Pati yung mga gawain sa bahay ay naasikaso ko rin. Hindi talaga kami nagkikibuan ni tatay hanggat wala siyang kailangan. At kapag napipilitan kaming mag-usap, salitan kami ng pamimiloso po. Si tatay lang ang kilala kong may malubhang sakit na pero napakasama pa rin ang ugali. Pinaparamdam niya talagang ayaw niya na naroon ako. At ayoko lang aminin pero ang tatay ko lang ang bukod tanging nakakapagpalabas ng sungay ko. Alam na alam niya kung paano ako kantiin. At ako naman itong gustong gusto ring pumatol. Gemma! 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 Pahala ka dyan. Umalis sandali si ate Gemma. Tignan natin kung makapuntahan ka niya. Gemma! Gemma, tulungan mo ako! Ano kaya kailangan ito? Gemma, tulong! Puntahan ko na kaya. Gemma!
Sige na, puntahan ko na. Gemma! Gemma! Tay! Wala ho si Ate Gemma. Ano? O tay, teka, bakit nasa side kayo? Ba't basa dito? Ano to, tubig o hindi kayo umabot sa banyo? Teka, itatayo ko kayo. Nasa si Gemma? O, wala, umuwi yata sandali sa kanila. Ewan ko, basta lumabas eh. Kailangan ko si Gemma. Wala nga. Tawagin mo! Paano? Pupuntahan ko pa sa kanila. Ay, tumayo ka na dyan. Tawagin mo, sabi si Gemma. Wala nga. Punta mo kung saan nagpunta. Uy, paano kung wala doon? Halika na tayo, tumayo ka na dyan. Alalayan na kita. Huwag mo akong hawakan. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ang arte mo naman. Si Gemma ang kailangan ko. Hirap na hirap ka na nga, oh. Baka napilay ka pa, kumapit na kayo sa akin. Ayoko sabi. Lumabas ka ng kwarto ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Alam mo tayo, napipiko na ako sa'yo. Bubuhatin na kita sa ayaw mo sa gusto. Ayoko! Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Hindi kita kailangan. Halika na, huwag ka na malikot. Tayo, ang bigat mo eh. Ba? Sabi huwag ka malikot. Sabi ko hindi kita kailangan. Ano ba? Ba't namamato kayo? Umayas ka sa pamamahay ko. Ayoko nang makita ka kahit kailan. Hoy, tay. Tigil-tigilan nyo na yung litanya nyong ganyan. Tanggapin nyo na kailangan nyo ako dito. May sakit ka, mahina ka, mamamatay ka na. Pwes, mas gugustuhin ko ng mamatay kesa ang makasama ka. Teka. Ba't magalit na galit kayo sa akin, ha? Kayo pa talaga yung may gana magtanim ng matinding galit? Inaano ko ba kayo? Sa ating dalawa dapat nga ako yung nagagalaiti eh. Hindi kayo. Dahil ako naagrabyado. Naagrabyado? Anong naagrabyado pinagsasasabi mo dyan? Ikaw ang kusang lumayas, hindi ba? Hindi kita pinalis. Sarili mong desisyon ang magpakalayo-layo. At sinong hindi lalayo sa impyernong bahay na to, tinakwil mo na ako. Nakalimutan mo na ba? Tinalikuran mo ako ng mga panahong kailangan na kailangan kita. Inabandona mo ako, hinayaan mo ako makulong. Kung hindi dahil kay ate, baka nabulok na ako dun eh. Sino ba nagdala sa'yo doon, ha? Di ba ikaw din naman? Naknang pating naman oh. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Napatunayan namang wala akong kasalanan. Hindi ka makukulong kung tinigilan mong pakikipagbarkada sa masasamang tao. Alam nyo, hindi ako makukulong kung pinaniwalaan mo muna ako. Kung inuna nyo ako sagipin imbis na parusahan. Sagipin. 19 ka na nung panahong yon. 19 lang, tay. At tama lang na nakaranas ka ng parusa para magtanda ka, matuto ka. Tignan mo sarili mo ngayon. Tingin mo magiging maayos ang buhay mo kung hindi mo natikman ang selda. Bakit? Akala nyo ba naging maayos yung buhay ko dahil sa inyo talaga? Ha? Dahil sa inyo? Kapal naman ang mukha nyo. Gusto niyong pasalamatan ng sarili nyo sa pagod, hirap at pagsisikap ko? Pagsisikap ko, tay! Tingin mo, mararating mo yan kung kinukonsinti kita noon. Saklolo ang kailangan ko noon, tay. Hindi pangungonsinti. Baka nga mas maganda pa yung naging buhay ko kung hindi nyo ako inabandona. Pero wala. Nilagyan nyo ng hangganan yung pagiging tatay nyo sa akin. Dahil yun ang kailangan mo para matuto ka. Wala akong natutunan, tay. Wala. Ang tanging natutunan ko lang ay galit. Sama ng loob, yun lang. Pero kung ano ko ngayon, kung ano man yung narating ko, akin to. Akin lang, hindi to dahil sa'yo. At mas lalong hindi to para sa'yo. O hindi, sige. Iyong natagumpay mo. Wala akong pake. Sana talaga hindi na ako nagpunta dito eh. O sana nga. Umasa ako. Akala ko nagbago na kayo. Aba, bakit? Ako talagang dapat magbago. Akala ko hingi kayo ng tawad sa akin. Ba't ako hihingi ng tawad sa'yo, ha? Ikaw ang dapat humingi ng tawad sa akin. Puro kayo inabandona. Ikaw nga itong nang-iwan sa amin ng 15 taon. Paboryahin sa inyo eh. Puro sa'yo ka mo. Humingi ka na lang kasi ng tawad, tay, sa mga ginawa mo sa akin. Mahirap ba yun? Magpakumbaba ka muna bilang anak. Huwag kang magmalinis. Mas marami kang nagawang kasalanan. Hoy! Ano ba kayong dalawa? Para kayo mag-asawang nagtatalo ah! Ito, Alan! Gusto mo pakain ko sa yung tsinelas ko? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na galangin mo si tatay? Bakit naninigaw ka na matanda? Dapat lang marinig ni tatay yung mga sinabi ko. Sana talaga hindi na ako nagpunta dito eh. Hoy! Saan ka pupunta, Alan? Hindi ka pwedeng umalis! Kaya mo siya. Diyan naman siya magaling sa paglalayas. Ano ka nyo? Tama na, Alan. Kumuha ka nga ng pamunas ng seg. Punasan mo tong basa dito, kilos na. Ba't ko lilinisin yung kalat yan? Tapos dalhin mo si tatay sa banyo, paliguan mo.
Inuna mo pa makipagsigawan eh. Bakit kailangan kong gawin yung mga bagay na yun para sa kanya? Dahil yun ang trabaho nating mga anak. Halika nga dito. Ano ba? Halika na. Ano ba huwag mo ako ilahin? Alan, nauubos na ang oras. Hindi mo makukuha ang gusto mo kung paiiralin mo palagi ang galit mo. Bakit pa sa akin ka nagagalit? Para namang hindi mo nakikita yung sama ng ugali ni tatay sa atin. O paano? Makikipagkumpetensya ka sa matanda? Sa may sakit na malapit ng mamatay? Mag-isip-isip ka nga, Alan. Matuto ka munang ibigay sa iba ang bagay na gusto mong makuha. Paano hihingi ng tawad sa iyo si tatay kung ikaw mismo hindi kayang magpatawad sa kanya? Tandaan mo, Alan, mahaba pa ang buhay mo. Si tatay bilang na ang mga araw. Tony, pasensya na sa sasabihin ko. Pero sobrang sarap sa pakiramdam ang masigawan ng tatay ko. Hindi dahil sa gusto ko siyang bastusin, pero dahil matagal ko ng pangarap ang magkaharap kami. Nagawa ko masabi sa kanya ang lahat ng kinikimkim kong sama ng loob. Alam ko naman ang mga pagkakamali ko noon, pero importante ring malaman niya mga kapintasan niya bilang ama. Si tatay kasi masyadong ma-pride, mataas ang tingin sa sarili, at hindi marunong humingi ng tawad kahit alam niyang siya ang mali. Paniwalang paniwala siyang isa siyang ulirang ama. Kaya kahit papano, gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos naming magtalo. Tony, ang totoo niyan, kalaunan ako ay nagulat sa sarili ko. Sa paglipas kasi ng mga araw, tila may unti-unting nagbago sa akin. Nabawasan na ang init ng ulo ko kay tatay. Kasi pagkatapos naming magkasagutan, doon ko napagtanto na may nagbago rin pala sa tatay ko. Matanda na nga siya at pahina na ng pahina ang katawan. Hindi na niya ako magagawang saktan pa gaya ng dati. Naisip ko na dumating na ang karma sa pagmamalupit niya sa akin noon. At yun ay ang malubhang sakit na meron siya. Ano to? Agahan, tay. Alam ko. Ang tinatanong ko, bakit dinala mo sa kwarto ko? Ayaw niyo yun? Para hindi na kayo maglakad papunta sa kainan. Ano tingin mo sa akin, imbalido? Kaya ko maglakad kahit saan, kahit gaano kalayo. Tanggalin mo yan. Sa lamesa ako kakain. Okay. Sabi niyo po yan, ha? Antayin ko na lang ho kayo sa labas. Tayo. Gamot niyo. Sigurado kang gamot ko yan. Anong ibig niyo sabihin? Baka mamaya kung anong tabletas yan, lasunin mo pa ako. Tay, ba't ko naman ho gagawin yun sa inyo? Di para mapadali ang buhay ko. Bakit naman, tay? May tinatago ka bang yaman na pwede naming manahin sakaling mamatay ka agad? Anong pinagsasasabi mo dyan? Ang yaman-yaman. Wala namang pali. Kaya wala kayo dapat ipag-alala. Hanggat wala akong motibo, ligtas ang buhay mo sa mga kamay ko. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Alan, ha? Tay, inumin nyo na kasi yung mga yan. Alam nyo naman yung itsura ng gamot nyo eh. Ginagawa nyo pang komplikado. May masabi lang. Pilaukan ka sana. Anong sabi mo? Binubulong-bulong mo dyan. Wala, tay. Sabi ko uminom na po kayo ng gamot para maibsan na yung sakit na nararamdaman nyo.
Doon na po muna ako sa labas. Magwawalis lang ako ng tuyong dahon. Sige ho. Gemma! Gemma! Gemma, halika nga sandali dito. Gemma! Tay, ano po yun? Ikaw ba si Gemma? Wala po si ate umalis. Tibali na lang. Anong gagawin niyo dyan sa maleta? Mga litrato ang laman nito. Ipapasok ko sana sa cabinet. Oh, akin na. Huwag na. Kaya ko na to. Akin na nga ho. Kaya ko na sabi. Tay, mabigat yan. Kaya ko na nga. Sige. O yan, ako sabi niyo eh. Ba't mo binitawang bigla? Uy, di ba sabi niyo kayo na? Uy, di yan. Nung subukan mo talaga ako, bata ka, ha? Ha? Ano naman? Ano ba? Anong ginawa ko? Bakit mo binitawan yung maleta? Eh, sabi niyo kaya niyo eh. Gusto mo sigurong mabalian ako ng buto para matuluyan na ha? OA naman. Susumbong kita kay Gemma. Samahan pa kita, tay. Lumayas ka nga sa harap ko! Basta lalapit ako sa hukay kapag malapit ka sa akin eh. Lahat na! Magwalis ka sa labas! Pati sa kapitbahay nang may magawa ka! Buwisit ka! Okay, sige. Ito na, alis na ho. Alis na ho ako. Kayo na nga ho yung tinutulungan eh. Kayo pa yung galit. Pero, tay, hindi nyo kaya yan. Kaya ako na lang yung gagawa. Ayaw mo talagang lumayas, ha? Ha? Ayaw mo, ha? Okay, sige, tay. Alis na ho ako. Tony, sa paglipas ng mga araw, kahit papaano ay nagiging madali na para sa akin ang pakisamahan si tatay. Nawala na kasi ang takot ko sa kanya dahil alam ko na wala na siyang kayang gawin sa akin. May mga pagkakataon pa rin naman na napipikon ako kasi mahirap alagaan si tatay. Napakatigas ng ulo, matabil ang dila at pilit tinatanggihan ang pagtulong ko. Palagi niyang hinahanap si Ate Gemma kahit alam naman niyang wala ito sa bahay. Sinusubukan pa rin niya talagang pasakitin ang damdamin ko. Pero sorry na lang dahil iba na ang tingin ko sa kanya. Para sa akin, pinipilit na lang niyang magpakadominante kahit hindi na nararapat. Nagtatapang-tapangan kahit wala nang maibubuga. Hindi ko nga akalaing masasabi ko ito, Tony. Pero nakaramdam ako ng awa kay tatay. Alam kong masakit ang iba't ibang parte ng katawan niya dahil sa iniinda niyang sakit. Pero gusto niyang itago ang kahinaan niya dahil alam niyang nakamasid ang bunso niyang anak. Gusto ko ngang sabihin sa kanya na itigil na niya ang pagpapanggap. Pero hindi ko ginawa dahil mukhang sa ganung paraan siya humuhugot ng lakas. Baka kasi kapag ipinakita niya ang tunay niyang kalagayan, ay doon siya tuluyang manghina. Sa isip-isip ko, ano pa man ang gawin ni tatay, iisa pa rin naman ang magiging katapusan ng aming kwento. Tony, simula nang magbago ako ng pakikitungo kay tatay, tila pati siya ay unti-unti ring nahawa sa akin. Sa paglipas ng mga araw, nabawasan na ang pagdadabog niya. Hindi na rin siya nagpaparinig ng kung ano-ano. Sa wakas, ay natanggap na rin niya na nasa iisang bahay na kami muli, kahit pansamantala lang. Nagagawa na naming mag-usap ng maayos. Minsan nga ay nakakapagkwentuhan pa kami. Parang natural lang na humupa ang tensyon sa pagitan namin. Walang humingi ng tawad. Wala ring nagpatawad. Ceasefire, ika nga. Lalo na humihina na ang katawan ni tatay. Nakakatayo pa naman siya, pero kailangan na niya ng tungkod. Mabagal na rin ang pagkilos niya. Hindi na talaga siya makakapunta kung saan nang wala ako. Kaya naman kinailangan na naming gawin ni ate ang isang bagay na sa tingin namin ay pagdadaanan din ng lahat. Marami sa inyo siguro ang hindi matutuwa sa inyong maririnig. Pero ito ang realidad ng buhay. Lalo na ng mga anak
na malapit nang mawalan ng magulang. Oh, dito. Dito mo pa upuin si tatay. Dahan-dahan, tay. Teka. Sige, tay. Upo. Ayos ka lang, tay? Sabi ko naman sa inyo, doon na lang tayo sa kwarto nyo mag-usap eh. Magtigil ka nga. Ano bang pag-uusapan natin, ha? Saka, ano tong mga papel dito? Tay, nag-usap kasi kami ni ate nung isang araw. Tungkol saan? Ano kasi, Ako na nga. Tay, alam naman natin yung tunay mong kalagayan, di ba? Masakit man, pero naghihintay na lang tayo ng oras. Alam ko yan. Itong mga papel na to, para to sa pwedeng mangyari kalaunan. Sana taon pa bago natin magamit to. Ano nga yan? memorial plans, tay. Memorial? Yung pag natigok na ako. Hindi naman sa minamadali namin, tay, ano? Pero bilang paghahanda lang kasi medyo may kamahalan kasi. Gusto ko yan. Gusto niya? Nakaligtaan ko. Wala nga pala akong kinuwang ganyan nung bata-bata pa ako. Kaya mabuting naisip niya para mapagplanuhan na natin. Ano meron? Pakita niyo nga. Ayos lang ba pag-usapan na natin to, tay? Oo. Kung hindi ngayon, kailan pa? Sige na, basahin niyo na. Ano ba nakasulat? Bale, tay, meron kasing mga package dito. Tay, ano ba gusto mo? Libing o cremate? Ano bang mas mainam dito? Kayo, nasa sa inyo yan. Pero magkano ba? Merong 50,000 na kabaong. Pero kahoy lang po. Pagkatagalan baka masira, no, te? Yung metal kasi, saglit. Ito, nasa 100,000. Depende pa sa disenyo. Diyos ko. Kamahal-mahal naman yan. Ano ba yan? Madadala ko ba yan hanggang langit? Pero yung ganyan, tay, sobrang tibay na yan. Ligtas yung katawan mo sa ilalim ng lupa. Yung isang pagpipilian. Pag cremate naman, tay, merong mas mura, merong mas mahal. Depende sa klase ng lamay. Siyempre may ataol din, tsaka chapel. Pagka gano'n naman, wala akong puntod niyan, no? Tay, meron naman. Pero yung kolumbaryo na tinatawag. Ano yun, mas matipid lang sa espasyo? Opo, kasi pag libing, kailangan humanap pa kami ni ate ng lupang pepwestuhan mo. Sayang nga lang, hindi nyo makakatabi si nanay. Kasi nandun si nanay sa musoleo nilang mag-anak. Di ba nga, nag-away pa kayo ni Tiang Hilda? Bigla naman kasi yung pagkamatay ng nanay mo Hindi ako handa. Yun na nga, kaya naisip namin ni ate, hindi na dapat maulit yung gulo noon. Ngayon pa lang ayusin na namin para walang problema balang araw. Ano kayang mas maganda? Kayo, ano sa tingin niyo? Sa akin, cremate. Ako para sa akin, libing, tay. Kung ako lang syempre ayokong masira ang beauty ko sa cremation, no? Patay ka na, kaartehan pa rin yung iniisip mo. Katawan ko to, wag ka nga. Ikaw sige, pakimate ka. Talaga, para walang kahirap-hirap sa may iwan ko. Para namang mapapadali ang lahat pag namatay si tatay. Sa bagay. Ano tay? Anong desisyon nyo? May punto naman si Alan Huwag kayong makinig dyan. Kung anong gusto nyo, tay, dun tayo. Pwera na lang kung gustong sumama sa inyo ni Alan. Psst, uy. Baka magsalita ng ganyan. Sige. Doon na ako sa papakremate. Gusto ko sana tong palibing Ito, ang ganda ng disenyo, parang kwadradong mansyon.
Kaso masyadong mahal. Kung ganyan yung gusto nyo, Tay, magagawa naman namin ang paraan yan. Pwede naman kasing hulugan. Gaano katagal? Paano kung bukas makalawa sunduin na ako ng nanay nyo? Tay, easy lang. Katok sa kahoy, ate. Tama si Alan, Tay. Kung ano ang gusto nyo, dun tayo. Huwag nyo na isipin kung magkano. Kayang-kaya namin pag-ipunan ni Alan yan. Si Alan pa, daming pera niyan. Madami sana, kaso pinag-leave mo ako, di bawas na. Mababawi mo rin yan. O paano, Tay? Dito na tayo sa package na to. Ito ba gusto nyo? Itong letter A? Yung B. Yeah, yung B. Yung B. Okay po. Susulatan ko na tong form tapos ipapasa ko na bukas. Kasama na ba yung bulaklak dyan? Tatanungin ko dun sa ahenteng kasama ko. Kahit wala ng bulaklak. Sus, pambabae lang yun Tay, paglibing, mapalalaki o babae, dapat puno ng bulaklak. Na-imagine nyo ba kayo sa chapel tapos ataol lang? Nakakatakot yun ha, gusto nyo ba yun? Baka walang dumalaw sa inyo yan. Sira ulo to. Hindi, sinasabi ko lang. Kaya tanong mo ate kung kasama na yung bulaklak. Alam ko dapat meron Tanungin mo na lahat ng dapat tanungin para makasiguro tayong maganda yung libing ni tatay balang araw ha. Tay, balang araw ha. Huwag mo madaliin, mag-iipon pa kami ni ate. Tony, sa totoo lang, mapalad kami ni Ate Gemma na nagkaroon pa kami ng pagkakataong paghandaan ang kamatayan ni tatay. Kasi ibig sabihin nun, biniyayaan kami ng sapat na panahon para magpaalam sa aming ama. Hindi katulad ng iba na biglaang nawawala ng mahal sa buhay. At isa yun sa dahilan para maisantabi ko na ang kung anumang galit at sama ng loob na meron ako. Tutal nagawa ko nang sabihin kay tatay lahat ng hinanakit ko. Hindi na rin mahalaga sa akin kung magkapatawaran kami. Ang mas importante ay maasikaso namin ang mga pangangailangan niya. Oo, naging malupit siya sa akin noon. Pero tao pa rin siya. Taong nauubusan na ng oras. At ayokong maging masama sa isang taong bilang na ang oras. Kaya bukod sa pag-aalaga, kapayapaan na lang ang maaari kong ibigay kay tatay. Dahil kung ako rin ang nasa posisyon niya, gusto ko rin siyempreng mamuhay ng tahimik sa mga huling sandali ko sa mundo. Kaso namin ni Ate Gemma ang mga kakailanganin kung sakaling dumating na ang oras ni tatay. Nagpaalam ako sa asawa kong si Cecil kung pwede akong kumuha ng malaking halaga sa ipon namin. Para kasing hindi nakakayanin ang mahabang paghuhulog sa memorial plan ni tatay. Gusto namin ni ate, maayos agad ang lahat para hindi rin kami mahirapan pagdating ng panahon. Samantala, si tatay naman ay may sarili ding plano. Gusto niyang bisitahin ang mga malalapit niyang kaibigan kahit sa huling pagkakataon. Kaya lang sa 5 kaibigan na nabanggit ni tatay, 3 doon ay nauna na sa kanya. Kaya 2 na lang ang nagawa naming bisitahin. At kahit hirap ng kumilo si tatay, pinilit pa rin niyang bumiyahe. Dahil may mga bagay raw siyang kailangang ayusin bago siya mamaalam. Tao po! Tao po! Sino ho sila? Tay! Magandang hapon ho. Magandang hapon din ho. Anong kailangan nila? Hinahanap ko si Artemio, si Emong. Si Tatang ho. Ikaw ba ang anak ni Artemio? Apo ho. Lani ho pala. Apo? Kumusta iha?
Yung anak ni Emong nasa na pala? Wala ho eh. Umalis sandali. Pero pabalik na rin po siguro. Ganun ba? Si Emong nasaan? Si Tatang Emong ho, matagal nang patay. Matagal nang patay. May 7 taon na ho. Ganun ba? Nahuli na pala ako. Di bale, may bibigay nga pala ako. Alan, kunin mo na sa bag ko yung sobre. Ho. Teka. Mawalang galang na ho Kausapin ko lang ho sandali yung tatay ko. Sandali lang ho. Sige lang ho. Tay, tingnan nga dito sandali. Ano ba yan, ha? Ibibigay niyo pa rin yung pera? Bakit hindi? Patay na si Mang Emong Oo nga, pero pamilya niya yan. Nararapat lang na mapakinabangan ng pamilya niya yung perang inutang ko. Tay, sayang naman yun. Pwede na rin pandagdag sa memorial plan niyo yun Sayang-sayang ka dyan. Bigay mo na. Nanonood ang kaibigan ko. Ano na lang ang sasabihin niya kapag naging makasarili ako? Baka multuhin ako noon. Di magmultuhan kayo. Malapit naman na kayo magkita Mas kang bata ka. Ginagalit mo talaga ako. Bigyan mo na yung pera. Kakaya ka. Sige na. Miss? Lani. Ayun. Miss Lani. Pwede ho ba namin kayo makausap ng masinsinan? Sige ho. Pasok ko kayo sa loob. Salamat. Tara na. Tayo. Saan niyo po? Salamat. Tay, ayos lang kayo. Pagod kayo sa lakad natin, no? Gusto niyo po ikuha ko kayo ng pain reliever? Sandali na po. Hindi. Dito ka lang. Ayos lang ako. Sigurado kayo, Tay? Sabihan niyo lang ako, Tay, ha? May nakita na ba kayong lupa na pwedeng paglibingan sa akin? May mangilan-ngilan po, pero pinag-iisipan pa namin ni ate kung alin sa mga yun yung pinakamainam. Wala bang mas malapit sa nanay mo? Naku tay, wala ho Mahal yung lupa banda dun sa pamilya ni nanay. Hindi naman tayo sing pera nila Sana kasi tayo nung bata-bata ka bumili ka ng mga lupain. Mura lang yung lupa nung kapanahunan mo, 'di ba? Para singyaman din natin yung pamilya ni nanay. Para meron din tayong sariling musleo. Tay, dapat kasi 20 anyos ka hanggang 30 anyos. Sige, lupang tirahan mo ang pinag-ipunan mo. 40, 50 anyos, lupang pang negosyo. Pero 60 pataas, lupa sa sementeryo na. Nakabili naman ako ng lupa. Eto lang, tinitiri ka ng bahay natin. Dapat bumili ka pa ng iba tapos pinarentahan mo, pinatayuan mo ng mga paupahan, mga ganyan. Di sana may pamana ka rin sa amin, di ba? Tartado. Lakas ang loob mong maner mo na. Bakit ikaw? Higit 30 ka na. May lupa ka na ba? Wala, di ba? Hindi tayo, sinasabi ko lang. Kasi mas malawak pa yung oportunidad nyo noon. Kami ngayon mas mahirap na. Mas mahal na yung lupa at lahat nag-aagawan pa. Sus, palusot. Ikaw na gumawa ng mga sinisermon mo sa akin. Dahil mahaba pa ang oras mo. Nice lang yun, tay. Tapos na yun. Aminado naman akong kung hindi mo ako tinuruan ng leksyon baka hindi ko rin nagawang itulak yung sarili ko patas. Pero galit ang nagtulak sa'yo, Alan. Galit sa akin. Tingin mo, matutuwa ako doon? Galit din naman ang dahilan bakit mo ako tinakwil
Diba? Yun na nga. Kaya naman ako Pero tay, kalimutan na natin yun. Wala na tayong oras oh. Hindi na natin kailangan pagtalunan pa yung mga bagay na nangyari na. Wala rin tulong kahit isa-isayin pa natin kung ano yung mga mali mo, ano mga mali ko. Basta alam mo kung anong ginawa mo. Alam ko kung ano yung mga ginawa ko. Ayos na yun. Di mo na kailangan humingi ng tawad sa akin. Kasi sapat na yung pag-iwan ko sa'yo ng 15 taon. Diba? Batas na tayo, tay. Pinapatawad na kita, tay. Sana ako rin napatawad niyo na. Matagal na, anak. Matagal na. Sana nga lang inagaan mo yung uwi mo. Sana naabutan mo pa akong malakas. Hindi yung ganito. Hindi, tay. Tama yung dating ko kasi ngayon mo ako mas kailangan. Yung kung kailan mahina ka na, ako naman yung mag-aalaga sa'yo. Sa akin ka naman kumapit. Ako naman yung magiging lakas mo. Kahit sa sandaling panahon na meron tayo. Kaya tayo, huwag ka matakot. Nandito ako. Diba? At pangako, nakahawak ako sa kamay mo. Hanggang sa pagpikit ng mga mata mo. Ha? Tony, nagkaroon pa kami ng 2 linggo para bawiin ang 15 taon na nawala sa amin. Pagkatapos noon ay tuluyan ng namahina si tatay. Aaminin ko na kahit papaano ay nakatulong ang pag-iwan sa akin ni tatay sa kulungan noon. Kasi baka nga hindi ako tumino kung tinulungan niya akong makalabas. Siyempre may mga mabuting pamamaraan ng pagdidisiplina sa anak. Pero yun ang kailangan mangyari sa amin ni tatay para pareho kaming matuto sa buhay. At nagpapasalamat na lang talaga ako na gawa naming ayusin ang lahat bago siya na maalam. Dahil ayokong mabuhay ng puno ng galit sa puso. Iba pa rin talaga kapag nagawa mong humingi ng tawad sa mga nasaktan mo at magpatawad sa mga nakasakit sa iyo. Sa ngayon ay mag-iisang taon na mula nang namaalam si tatay at sumulat ako sa inyo bilang paraan ko ng paggunita sa naging buhay naming dalawa. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Alan. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa